Minsan pa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kung paano po tayo nabiyayaan, napaboran ng Panginoon upang maging kamay sa lugar na yan ng Nueva Ecija, upang patutuhanan ang lahat na kamangha-mangha na gawa ng Diyos sa buhay ng mga kaluluwang ito. Kaya nga kung paano nga po ng araw yan ng Martes, kung paano doon humayo ang bawat isa at binigyan ng Panginoon ng kalakasan ang bawat isa. At sa lugar na yan po ng Barangay Hulo, kung paano diyan kami dinala ng Panginoon sa lugar na yan ng Purok Uno. At sa lugar na yan ng Barangay Hall, maraming inienda ang Panginoon, mga kababaihan, na kung sa'y namamangha sila at nagugulat kung paano bakit nga raw po maraming tao. At ayon nga po doon sa salita ng Diyos na ating dala sa lugar na yan ng Nueva Ecija, kung paano nga ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran, Diyos nag-iingat ng kanyang tipan, ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago sa buhay ng bawat sa atin. At ang tawat, ang kaloob niya ay hindi nagbabago. Mga kaluluwang ito na kung saan sila ay binahaginan ng salita ng Diyos at sila'y namamangha habang nararanasan nila ang presensya ng Diyos, tunay na mga kaluluwang ito ay namamangha sapagkat tunay ang presensya na ito na ating kasakasama na siyang humihipo sa puso ng mga kaluluwang ito. At doon habang sila'y pinatatanggap sa pangalan ng Panginoon, ang mga kaluluwang ito ay nag-iiyakan. At tunay, ang mga kaluluwang ito ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tunay na ang kanilang pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At doon, habang kami nangangaral, nagpapatuloy na ipangaral ang salita ng Diyos na isang konsyal na kung saan ay dumating po siya sa lugar na yan ng Barangay Hall. At doon siya ay namangha sapagkat ang sabi niya sa mga kasama, ano ito? Ay, konsyal, sila ay nangangaral ng salita ng Diyos, nagbibigay sila ng Bible. Nung pong masabi nagbibigay ng Bible, napangiti po siya. Pero ito pong konsyal na ito ay isa po siyang tomboy. Pero habang siya ay nagpapahayag, malinis ang kanyang puso, sabi niya, inunahan niya kami na ako naman, bagamat ganito, hindi katulad ng mga tomboy na merong kinakasama daw po. At habang pong binabahaginan sila ng salita ng Diyos, pinahayag na po niya na siya po'y may anak. At doon, habang kumikilos ang presensya ng Diyos, umiiyak po ang mga kaluluwang ito habang tinatanggap ang Panginoon. At sila ay tuwang-tuwa nung tanggapin nila ang Bible. Tulad nga po na sabi ng ating Sister Bebe, sila po ay talagang yakap-yakap ang salita ng Diyos. At marami po doon, mga kalalakihan pa, mga naroon, isang lalaki po na 52 years old. Siya po ay alipin ng sakit at karamdaman. Kaya ganun po pala siya na iikot-ikot doon sa may tabi namin habang yung mga kababaihan ay binabahaginan ng salita ng Diyos. Siya po pala ay may pneumonia. At nagpapaalam po siya sa kanyang asawa na siya daw po yung magpapacheck up. E di mabilis naman po ang pranti ng Holy Spirit. Sabi namin, bago ka magpa-check up, halika, tanggapin mo ang Panginoon. At tinanggap po niya ang Panginoon na i-cast out ang pneumonia. At habang na-cast out po ito, at ang lalaki ito ay tuwan-tuwa at nakaranas ng kagalingan, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Nagpapasalamat po ang mga kaluluwang ito. Talagang tunay nga po na maraming kaluluwa. Kung paano nga po ang sabi ng Brother Olan, talagang ang mga isdang ito ay napakarami. At sa natural, isda. Pero ang mga kaluluwang ito po, yung ibig sabihin, diyan sa patotoo ng ating kapatid na Olan, talagang napakarami na mga kaluluwa na anihin. At doon naman po, sila po ay talagang open ang salita ng Diyos, walang kailanman tumatanggi. At doon nga po, matapos po kaming lumabas sa lugar na yon ng Barangay Hall, kami po'y naglakad, talagang
ang patnubay, ang gabay ng banal na Espiritu. Bawat pasukan ng mga anak ng Diyos, tinatanggap ang Jesus nito na ating kasakasama. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Doon nga po, halos samba-sambayan, sapagkat napakalaki po ng lupain nila. Nagmula po sa magulang, at naroon po ang kanilang mga anak, manugang, sila may tumatanggap sa Panginoon. At isang matanda po, edad na 84 years old, iyak po siya ng iyak. Sabi ko, Nay, ba't po kayo umiiyak? Alam natin, ang presence ang siyang humiipo sa buhay ng matanda. Iyak ng iyak siya, Nay, huwag ka nang umiyak. Narito ang Panginoon, dinalaw ka, mahal na mahal ka ng Panginoon. Lalo na po siyang umiyak. At habang ipinapangaral ang salita ng Diyos, talagang kasama natin ang Panginoon sa bawat lugar na kung saan tayo sinusugo ng Panginoon. At doon, habang kami pinapasok, talagang, sige, pasok kayo mga ining, gano'n, pasok kayo. O nanay, ito, narito ang salita ng Diyos, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Sabihin natin, ang John 3:16, sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At pangalawang araw po, kung paano po doon po sa lugar na aming tinigilan, doon po kami na-assign. Ito'y purok 6. At habang kami naglalakbay, malayo-layo rin po doon sa aming tinitigilan, isang grupo po ng mga kalalakihan na kung saan sila ay mga construction workers. Doon, malayang ipinangaral ang salita ng Diyos at naroon punong-puno ng kapamahalaan ng bawat sa atin. Pinatigil po ang mga kalalakihang ito, bagamat sila nagtatrabaho na, ay sunod naman po. Doon po pinababa namin, tapos pinahayag ng salita ng Diyos, pinatanggap sila, tunay, tuwan-tuwa ang mga kalalakihang ito. At nagpapatotoo po, ang sabi nila, bang ginhawa ng pakiramdam namin. Talagang dinalaw po kayo ng buhay na Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Isang ex-kapitan, 8 taon po siyang nanungkulan sa lugar ng Barangay Hulo. At tuwang-tuwa po si Kapitana, doon po habang natagpuan po muna namin yung kanyang asawa na nakaupo po sa wheelchair. Ayon po sa kanya, siya po ay na-opera, na kung saan po nagpapagaling siya sa mga panahong ito. Doon habang kami nag-sharing, dumadaan ang salita ng Diyos at higit ang katapat doon sa kanyang nararanasan na kung saan ang salita ng Diyos. Nang dahil sa lahat at sugat ng Panginoon Sus, ikaw ay pinagaling. At doon maraming malayang pagpabahagi ng salita ng Diyos at tunay na tanim sa puso ng mga kaluluwang ito, lalo digit nang dumating si Kapitana na manghasya dahil ano po ito. Doon po, matapos namin pahayag ang salita ng Diyos, nang patatanggapin na po sila, yung sambayan po, maging ang kanyang mga anak, mga kapitbahay, pinsanan. Dumatong po sa amin, matapos tanggapin ang Panginoon, sumamba kami. At doon po talaga umiiyak si Kapitana, maging ang kanyang asawa na naka-wheelchair. At nung matapos po yon, ginawang galak na galak ang mag-asawang ito. Matapos po naming tanggapin si Jesus sa kanang puso, abay humahabol po at binibigyan po kami ng sobre. Kapitana, hindi po kami tumatanggap sapagkat tinanggap po namin walang bayad, ibinabahagi namin walang. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Maging yung magdi-deliver po ng mga kakanin dyan sa lugar po ng Purok 6, sila rin po ipinatanggap namin sa Panginoon. At maging isang lalaki na kung saan nakatayo sa harapan ng kanilang gate, yung po pala ay ang kanyang asawa ay nasa ospital. Ayon sa kanya, siya ay nangangailangan ng pinansyal at higit na naroon yung bagabag sa kanyang puso. Subalit narito nga po, paano dala natin ang salita ng Diyos, dala natin
ang kapangyarihan na kung saan ating tinanggap at ipangaral sa kanila. Doon dumadaloy ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ng mga kaluluwang ito. Sila man ay natatouch sapagkat habang pinabahagi ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kumikilos sa mga kaluluwang ito at kung paano ang salita sa kanila na sila'y magkaroon ka lang ng pananampalataya. Doon makakakilos ang Diyos sa puso mo. Maging sa buhay ng iyong asawa, there is no distance in God's healing power. Dinalangin po siya, sumampalataya siya, at tunay, naroon ang kapayapaan at pagsampalataya ng lalaking ito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! At talagang sambahayan sa isang pasok mo, kanya-kanya po kaming pag kami mga idadalangin na kung saan ay may casting out, ay kami ay nagsasama-sama. At isang babae na kung saan si Ate Julieta, bago pa lang po kami bumubungad, umiiyak na siya dahil punong-puno siya ng problema. At narito ang Diyos na ito na siyang katatagpo sa anyo na yung pangailangan. Habang ipinapahayag niya ang kanyang problema, sapagkat naroon naman ang pranti ng Holy Spirit, bawat tanong may kasagutan sa kanyang mga tanong na ito, sa binabahid ng banal na Espiritu upang magkaroon ng kapayapaan ang sambahayang ito. At doon, habang ipinapahayag niya ang lahat ng bagay nito, iyak ng iyak siya, pero naroon ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng mga kalong ito na inabot sila at doon kami muling sumamba sa Panginoon sapagkat ito ang kailangan natin na tayo'y laging i-lead ng Holy Spirit na sambahin natin siya sapagkat doon lang kumikilos ang Panginoon. At doon habang kumikilos ang presensya ng Diyos, iyak ng iyak, maging kami man sapagkat nadoon ang kapayapaan ng sambahayang ito na tunay, dinalaw sila ng Diyos na buhay na ito na kailanman hindi nagtatangi ng tao. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! At matapos ang lahat, mga patotoo, nagkaroon ng kalakasan ang babaeng ito, ang sambahayang ito, at kung paano magkaroon ka lang ng pananampalataya. Ganon niya sinasabi, ganon pinasasabi ng banal na Espiritu sa buhay ng kaluluwang ito. At naroon naman ang ang pasalamat habang kami ay umaalis, dumating po kayo sa kursada, at doon talagang sila'y pasalamat ng pasalamat sapagkat alam natin sa bawat mga tahanan na ating pinupuntahan, sabi nga namin, hindi po kami ang inyong tinanggap, kundi ang Diyos na aming kasakasama, na siyang nagmamayari ng langit at ng lupa. Kaya nga, doon ang pagpapasalamat, matapos nilang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, ay patuloy kaming inakay ng banal na Espiritu na lumabas. Marami pang kaluluwa, natagpuan namin ang ninong ng aming Sister Noemi. At doon siya na-opera, pinatanggap rin namin siya sa Panginoon at naroon ang pagpapasalamat ng sambayang ito. At marami pa, isang sambayan din po na kung saan si Nanay Maximina, na kung saan po ay siya'y naroon ang kagalakan niya, na kung saan ay patuloy na tanggapin ng Panginoon at ganon din madala sa kanyang sambahayan, sa kanyang mga anak, sa kanyang manugang. At doon, may mga manugang na dumadalangin na kung saan maingatan ang kanyang anak sa lugar niya ng barko. At doon, bawat isa po talaga ito'y hindi namin pinalampas. Maging sila ng mga nasa kalsada at talagang wala namang pong tumatanggi sapagkat ito nga ang oras kung paano nga ang salita nga sa ating Brother Nep na tunay na sa awit na tunay ang mga kaluluwang ito na inihanda ng Panginoon sa lugar niyan ng Nueva Ecija. Purihin natin ang Panginoon. Araw nga po pala ng Wednesday, napakita ang bahaghari. Sapagkat ito ang ating kailangan. Sapagkat ang Diyos dito na nakipagtipan sa ating brother boy, hindi siya nagbabagong Diyos. Siya'y nananatiling tapat sa buhay ng bawat isa, na patuloy na nagtatapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Lahat ng sinalita ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin, at ngayon pinagpapatuloy ng bawat isa. Talagang mapapaiyak tayo sapagkat ito, yung tipan na lagi nating inaantay sa bawat
lugar na kung saan tayo ay sinusugo ng Panginoon. Ito yung approval ng Panginoon sa bawat sa atin. At tunay nga na ang Diyos nagpahayag sa ating Brother Nep. Kaya nga, tunay na hindi ko malilimutan ang ating Sister Oclet. Kaya nga, ang Diyos nito na tumawag sa bawat sa atin, ang Diyos nag-iingat ng kanyang tipan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. Kaya nga marami pa sa lugar niya nung 3 days na, marami po ito sambahayan nga ni Nanay Maximina, na kung saan, ayon sa ating Sister Noemi, dumalangin siya sa Panginoon, sapagkat siya ay isa rin palang nanahi sa lugar niya ng Hulo. Hinanap niya ang isang kasama niya sa tahian. Ang pangalan niya ay si Christine. At isang sambahayan na kung saan natagpo nga po ng Panginoon ang kanyang mga kapatid na kung saan nagnais ang kaibigan nito ng ating Sister Noemi, na kung saan ang kanyang kapatid na si Ate Len, siya pala ay nakakaranas ng sakit at karamdaman. Siya ay may breast cancer, halos taon na. Subalit, naroon nga ang pagpapatuloy sa bawat isa sa amin ng mga kaluluwang ito. At pinalabas si Len, binahaginan ng salita ng Diyos. At hindi lang siya, maging ang kanyang tatay, maging ang kanyang mga manugang o mga kapatid man. Si Ate Len na kung paano nga naroon, malayang ipinahayag ang salita ng Diyos. At doon kami sumamba sa Panginoon. At matapos kaming sumamba, sabi namin, Ate Len, anong naranasan mo? Sabi ng babaeng to, may nawala. Alam natin, yung sakit at karamdaman, yung diablo na nakadagan sa gawang ito ng kaaway sa buhay niya. At doon pa man, yung kanyang ama, na kung saan 84 years old, si Tatay Armando, siya'y bingi. At doon, ayon sa kanya, hindi rin naririnig ang mga sinasabi namin. Subalit, matapos nga po, i-cast out muna, and then patanggapin, doon, nagpapatotoo si Tatay, nakakarinig na po raw siya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At doon po, pasalamat ng pasalamat ang mga kaluluwang ito. At doon nga rin po, sabi namin, palakad po, ay sabi po ni Ate Len, meron pa ako isang kuya. Si kuya po naman niyang ito ay na kung saan ay si Kuya, siya rin po ay nakakaranas ng sakit at karamdaman. Ayon po sa kanya, siya ka-opera lang, pero kinikemo. At siya po doon, halos, siyempre po, pag po ganon, medyo parang nakangiwi, dahil naranasan nga niya yung pain. Subalit, yung nga po ang sabi namin, sige, matapos nating patanggapin siya sa Panginoon, iwanan na natin. Pero hindi po gano'n ang nangyari. Habang nasa terrace po siya, kami nasa labas, kumunga po lalaki, syempre baka isipin na itong mga babae, gano'n na lang. Pero habang dumadaloy ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu, kumikilos sa aming kalagitnaan, hindi po pumayag kami na hindi namin malapitan o mapasok yung tahanan niya. At doon po, habang kami ay nangangaral, kanya-kanyang patotoo, sapagkat ayaw lang po naman doon sa ating tinanggap, yung po ating ipapatotoo sa mga kaluluwang ito. At doon, habang nagsama-sama ang mga patotong ito, kasi hindi po raw siya makakapunta. Pero isang kapatid natin, sabi niya, alam mo kuya, doon sa isang lugar na kung saan meron kaming hinayuhan, yung lalaki talagang bedridden na siya. Pero, alam mo ba, nung dumating ang araw ng krusada, dala-dala siya doon, lang siya, folding bed. Nasa folding bed, matapos ng crusade, parang walang nangyari. Pero alam mo ba, nung pong matapos ang krusada, follow up namin, alam niyo po ba, nag-iigib na yung kalong yan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At ito po yung naging kalakasan ng lalaking ito,
sapagkat sa mga patutong ito, doon binabahiran ang mga anak ng Diyos sapagkat doon patuloy kumikilos. At matapos patanggapin, i-cast out ang mga gawa ng dyablo sa buhay ng lalaking yan, tunay, siya'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan, sa kaginawahan na naranasan niya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! May isa nga po pala kaming asawa ng vlogger. Hindi ko po ito masyadong na ipatotoo, na i-report. Doon po habang siya po'y binabahagi na ng sarili, mailap. Yan yung mailap na isda kung sabihin nga, kumbaga, ang puso ng kaluluwang ito ay hindi handa. Pero sa bahid at kapangyarihan ng banal ni Espiritu, tunay na ang kaluluwang iyan, ang tigas ng kanyang puso, ito'y pinalambot sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At habang tayo naman, habang nakikita natin mga kaluluwang, hindi tayo basta gumigib up, sapagkat napakalayo ng ating pinanggalingan, napakalayong ito, tayo ba'y gigib up kagad? Pero ganun pa man, hindi kami gumibat. Pinatanggap talaga siya sa Panginoon sapagkat naroon ang leading ng Holy Spirit, matapos mahit yung kanyang loob, ay talagang mismo siya na yung nagpapatotoo. Sabi niya, mga sister, alam nyo ba, hindi ako basta-basta napapatanggap ng ganyan, hindi ako tumatanggap ng ganyang ano. Pero, nang ang bahid na kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa buhay ng lalaki yan, siya na aayaw tumanggap sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nagpapatotoo po siya, sabi, hindi ako basta tumatanggap yan. Pero sabi, wag niyo akong kukunan, hindi ko bibigyan picture. Hindi ko bibigyan pangalan ko. Pero ganun pa po, nakunan po siya. Pero hindi po namin siya pinakita sa na-send sa ating Bible giving. At ganun pa man po, marami po talaga na tumanggap sa Panginoon sapagkat tunay nga na ang Diyos na ating pinagdilingkuran ay Diyos na kailanman hindi nagbabagong Diyos. Ito po pala mag-asawa na si Ricardo Velasquez at saka si Marshall. Tunay po sila na may mga sakit sa siya'y bingi, siya'y bulol, stroke, si tatay. Ricardo, 84 years old. Tunay na siya'y nakaranas ng kagalingan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Si Marshall at si Florence, 52 years old, siya po ay may mataas na uric acid, high blood. Nakaranas po siya sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Nakaranas siya ng kagalingan. Si Florencia, may diabetes, may cholesterol, masakit ang braso. Nang tanggapin ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay, papasukin at ipalayasin ang lahat ng sakit at karamdaman, tunay na siya'y nakaranas ng kagalingan. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Marami pong mga kaluluwa na kung saan nga po, maging sa daan, o sa mga lugar na kung saan tayo dalhin ng Panginoon, wala tayong palalampasin sapagkat the greatest miracle is salvation. Purihin natin ang Panginoon. To God be all the glory. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagdating nga po sa court, napagdesisyonan po ng bawat grupo na magperpurok po kasi 7 grupo po kami, tapos 7 din po yung purok. So, napunta po sa amin yung purok 5. At habang naglalakad nga po kami, galing po kami sa court, dun po sa kanto ng mismong purok 5, meron po kaming napuntahan na isang matandang babae na may-ari ng tindahan. Maganda po yung bungad niya sa bawat isa sa amin kasi sabi niya, mga sister, ano po ba yan? Ang init-init, naglalakad kayo sa arawan. Tapos ayun nga po, nasabi namin kung anong pakay natin sa kanilang lugar. At sabi niya, maganda yan. Masarap makinig ng salita ng Panginoon, lalo na sa mga araw na ito, kailangan namin yan. At sabi nga po niya, nagpadalangin siya wala naman po siyang sakit. Kasi parang masiyahin nga po si nanay.
Sabi niya po, idalangin siya kasi kailangan na kailangan niya yun. So lalo po siyang naging masaya nung time na binigay na po namin sa kanya yung Bible kasi meron nga po kaming dalang malaki. Sabi niya, ayan, tama yan, mababasa ko yan kasi malaki nga daw po yung mga sulat. At sabi niya, saan ba kayo papunta? Tapos tinanong po namin kung saan po yung Purok 5. Sabi nga, dyan sa kabila, sige pumunta kayo, maraming bahay dyan. Maraming tao dyan, maraming mga nakatira. At sa aming pong paglalakad, meron po kaming nakasalubong na isang matanda din po, 72 years old. Siya daw po ay isang taong simbahan. Naglalakad po siya, hindi po namin alam kung saan siya pupunta, pero nung una po ayaw niyang makinig. Kasi sabi nga po niya, nagmamadali daw siya. Nakikinig naman din daw po siya ng mga salita ng Panginoon kasi taong simbahan nga daw po siya. Pero sa pagpipilit po ng ating mga kapatid, sinabi po namin na ang pagmamahal ng Panginoon ay nandito na. Ang pag-ibig ng Panginoon ay nandito na. Nasa kalayuan niyo po sa inyong mga edad. Halos sa pagpunta po kasi namin sa Purok 5, halos puro senior. Nakikita po namin sila na nakaupo sa kanilang mga bakuran. Yung iba minsan tulala kasi walang kasama sa bahay. Nandun po yung kahabagan ng bawat isa sa amin na sino ba naman kami para dalhin dito sa lugar na to? Na Diyos lang ang nakakakita kung anong kailangan ng mga tao. Meron po kaming napuntahan doon na isang lalaki. Wala na po siyang kasamang mga anak. 5 taon na po siyang na-stroke. Sabi nga niya, mag-isa na lang ako sa bahay. Malaki po yung bahay niya. Yung mga tao po doon, hindi sila masyadong mayaman, pero grabe po yung laki ng lupain nila. Ang lalaki ng bahay, ang lalaki ng bakuran. Sabi nga namin, nakakaingit kasi ang sarap doon sa lugar nila. Maraming puno, hindi masyadong mainit. Kahit po sabihing maaraw, yung hangin mapresko. At ayun nga po, sa pangangaral po ng salita ng Panginoon, sa pagpapatuloy po dun sa matandang lalaki na yun, natanong nga po namin kung anong pagnanais ng puso niya para idalangin siya. At ang sabi nga po niya na maingatan lang siya sa araw-araw, patuloy na kagalingan sa kanyang sakit at karamdaman. At ayun po, pag-abot din po namin ng Bible dun sa matanda, masayang-masaya siya. Hindi lang po niya kami mayakap kasi mga babae nga po kami, pero alam po namin yung kagalakan na nararamdaman kasi kita po sa kanilang mga ngiti. Kita po sa kanilang mata na masaya sila kasi may dumalaw sa kanila sa oras na iyon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. At marami mo kaming nadadaanan sa kalsada, mga tricycle driver, hindi po namin pinalalampas lahat. Pag po nabibigyan namin sila ng flyers, nagtatanong sila kung saan po yung gawain. At patuloy na binabaginan po sila ng salita ng Panginoon. Pinatatanggap po sila at patuloy na binibigyan po sila ng Bible. At nagpapasalamat po ang bawat isa sa kanila kasi nga po, sabi nila mahal to. Ayun po, totoo po yun. Lagi po nilang sinasabi yun, mahal ito, hindi namin to kayang bilhin. Paulit-ulit naming narinig kaya yung kagalakan na dala-dala, minsan nga po pati yung Bible namin, naiibigay na. Kasi kami wala, hindi kami mabibigyan. Ganun po yung kapag naubos. Kasi mabilis po talaga maubos. Kagaya po nung unang araw, 15 na Bible po yung dala namin, kulang na kulang pa po. Kasi, halimbawa, nagbigay po kami sa isang lugar na to, may nag-aabang na kaluluwa dun sa isang paligid. Nakikita nila, ano po yung pinapamigay nyo? Bible po ba yan? Pwede po ba kaming makahingi? Ganun yung kanilang sinasabi kahit hindi pa po namin sinasabi kung anong pakay, hindi pa po kami nakakapag-invite about sa gawain. Sabi nila, mga sister, pwede po bang makahingi kami? Kasi matagal na po namin gustong magkaroon ng ganyan. Kaya po nagagalak ang bawat isa sa amin na nakakabahagi, ang bawat isa sa atin na makapagbigay ng Bible sa mga kaluluwang iyon. Hindi naman natin alam kung anong dadatnan natin eh.
Basta inutusan tayo ng Panginoon sa lugar, hindi natin alam kung ano yung nandun, hindi natin alam kung ano yung nakaabang. Pero napakabuti ng Panginoon kasi nasa tamang oras, nasa tamang panahon, na inutusan ang bawat isa sa atin, na sa pangangailangan ng bawat isa sa kanila, napupunan yun ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina umaga, nagbabasa po ako ng Bible. Nagpapasalamat ako, Panginoon. Yun po yung sarili kong dalangin. Nasabi ko, eto, magpapatotoo na naman ako. Sabi ko, ayokong umiyak. Pero, sa isang humahayo po, hindi naman po sa pagmamalaki. Isang karangalan na makita mo yung sitwasyon ng mga kaluluwang yun. Na makita mo na yung pag-ibig ng Panginoon, pinadadaloy sa amin na mga ginagamit para sa kanila. Siyempre, nagpapasalamat din po kami sa bawat isa sa inyo na nakakabahagi, lalo na po sa mga nagbibigay ng Bible. Kasi noon bata pa po ako, humahayo na ako. Hindi pa po usong magbigay ng Bible noon. Mahirap makapasok noon sa puso nila na basta ka lang mag-share, basta mo lang sasabihin na mahal ka ng Panginoon. Pero ngayon, sobrang dali. Parang sa way ng pagbigay mo ng Bible sa kanila, nararamdaman nila, mahal ako ng Panginoon. Binigyan ako ng salita ng Panginoon. Kasi kung sa iba po, simple lang to eh. Bible lang naman yan eh. Pero dun sa mga kaluluwa na hinanda ng Panginoon, dun sa mga lugar na pinapupuntahan, sobrang halaga nito. Para sa kanila, mas mahalaga pa to kaysa sa buhay nila eh. Dun sa mga panahon na hindi nila alam ang gagawin nila, ngayon meron nga po doon nagsabi na may sasandigan na ako, na may kakausapin na ako, alam ko na kung ano yung totoo kasi meron na ako nito. Kaya yung kagalakan po namin na, salamat Panginoon, kasi binigay mo sa puso na Sister Oklet na magbigay ng ganito na libre. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat po ang bawat isa sa amin. Na sa kaliitan ng bawat isa, ginagamit ang bawat isa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At sa pagpapatuloy nga po namin, may isa po kaming nakitang matanda na nakaupo sa kanilang bakuran. Noong una po, nagagalit siya. Ay nako, wala akong panahon dyan. Di ako nakikinig ng ganyan kasi may sarili akong inaaral. Siya po pala ay isang albularyo. Noong una po, napapasukan na ng mga kapatiran, nakakapag-share na po ng salita ng Panginoon, sabi niya, huwag niyo na akong pag-aksayahan ng panahon, isa lang ako, marami kayo. Pupunta na lang ako sa Biyernes, marami kami. Ganun po yung sinasabi niya, hindi ako makikinig ngayon kasi isa lang ako marami kayo. Paulit-ulit siya. Sabi nga po namin, iba na yung salita niya. Iba na yung marami kami, sabi niya. So sa nakakaintindi po, marami siyang karga. Kasi nga po, albularyo siya. Kaya sabi niya, huwag niyo akong pagtulungan. Isa lang ako, marami kayo. Pero sa Biyernes, pupunta ako doon, marami kami. At yun nga po, nagkakatinginan ng bawat isa sa amin. Sabi namin, patatanggapin po namin to sa Panginoon, hindi po namin siya palalampasin. At habang nagsasalita nga po ang mga kapatiran, tumahimik po si tatay. Dahil naririnig niya yung pag-ibig ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon kung bakit tayo inutusan sa lugar na yun. At sa kalaunan po, tumanggap siya sa Panginoon. Sabi niya, pasensya na kayo kung nasungitan ko kayo nung una. Akala ko kasi kung ano lang yan. Kaya nagpapasalamat po kami na yung kahandaan, nakatulong po yung prayer and fasting talaga na ginawa bago humayo. Kasi sa isang labanan, hindi pwedeng mahina ka hindi pwedeng sila yung kukubkub sa'yo. Kailangan mas malakas ka kung ano yung dala nila. Sa kung anong meron sila, dapat mas malakas tayo. Na dapat tayo yung mananalo sa kanila. Kaya nga sabi po namin, hindi sa kalooban natin
Dahil kung sa atin lang, susukuan na namin yun kasi parang galit na po siya eh. Pero dahil sa kahandaan na binigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At habang nung paalis na po kami doon sa bahay nung tatay na albularyo, meron naman po kaming nakasalubong na isang babae. Maganda po ang bungad niya sa amin, magandang tanghali po, ganon. Tapos sabi namin, nag-i-invite po kami ng gawain sa araw ng Biyernes. Tapos pinatuloy niya po kami sa loob ng bahay niya. Masaya-masaya po yung babae. Sabi niya nga po, nag-aalok siya ng pagkain. Pero ang sabi namin, hindi na po yun. Hindi po iyan ang mahalaga sa oras na ito. At ayun nga po, nag-praise and worship kami sa loob ng bahay. At pagkatapos po namin siyang maidalangin ng prayer of salvation, pinadalangin niya po yung anak niya na nasa ibang bansa at yung anak niya na kasama niya dun sa bahay. At pagkatapos pong maidalangin, umiiyak po siya. Parang sabi niya, hindi ko po maintindihan kung anong nararamdaman ko. Naiiyak lang po ako pero masaya po yung kalooban ko. Ayun ang sabi niya. At sa sobrang kagalakan niya nga po, halos lahat po kami ay mayakap niya. Kaya nagpapasalamat po siya sa dalaw na ito ng Panginoon na patuloy na nakita namin siya dun sa lugar niya. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! At meron naman po kaming na daanan na isang matanda, may rayuma naman po, paglabas po ng bakod na yon. At napakwento nga po yung matanda na lagi nga daw pong masakit ang kanyang tuhod at balakang. At habang pinapangaralan po ng salita ng Panginoon, ang matanda, masaya po siya, nakangiti po siyang nakikinig. At ayun nga po, sa kagalakan niya, sumayaw po ang bawat isa sa amin. Pinasayaw po siya, kinantahan namin ng mga pagpuri, at nagpapasalamat po ang matandang ito. At meron naman pong isang lalaki doon na habang nakaupo kami po doon sa ilalim ng puno na nagsalita, ano po bang kailangan nyo? Bakit po kayo nandito? Nung una, pinipiloso po pa po kami. Pero yun nga po, kapag ka nai-invite na sila at nasasabi na po kung anong purpose ng dalaw na ito ng Panginoon, lumalambot po yung kanilang mga puso at nakikinig po sila. At sabi niya nga po, sige po, mag-i-invite ako ng mga kabataan na pupunta doon na makakasama ko. At meron din po kaming nadaanan na 4 na lalaki na nakatambay din po sa ilalim ng puno. May isa po doon na stroke, 5 taon na din po siyang na-stroke. At yun nga po, nagpapasalamat sila kasi lahat po sila nabigyan ng Bible. Sabi nga po nila, kung may bayad, sabi po namin, libre po yan. Binigay po yan sa inyo, basahin niyo po. Kaya nagpapasalamat po ang bawat isa sa kanila na natagpuan namin sila doon sa lugar na iyon. At si Tatay Magno po, 86 years old, meron po siyang sakit sa balakang at sa tuhod din. Ganun po halos yung mga sakit ng mga matatanda doon. At patuloy na ito po ay binigyan din po namin ng Bible, pinangaralan at pinatanggap sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! At si Nanay Andrea Kapisyo naman po, may rayuma din. Masaya din po ito kasi sabi niya nga po, ano pong nais nyo, ano pong kailangan nyo. At yun nga po, nabahagi namin ng salita ng Panginoon. At habang idinadalangin po siya, umiiyak. Sabi niya, ang sarap daw po sa pakiramdam ng mga naririnig niyang salita. Iba daw po pala yung way ng panalangin. Ngayon lang daw po niya yun na narinig. At siya po ay pinasayaw, nakaranas ng kaginhawahan at binigyan ng Bible. Iyak po siya ng iyak, kahit sumasayaw siya, umiiyak siya. At sabi nga po namin, wag na po kayong malungkot, wag na po kayong mag-alala kasi kagaya po nung nakasulat sa kanyang damit, everything will be okay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito po ay hindi ko na inaaraw-araw, sunod-sunod na po ito. Sa 3 araw na paghayo namin at sa follow-up po ng araw ng Friday. At andito po si Ate Mary Ann, 59 years old.
Siya po ay may-ari ng isang tindahan. Since 15 years old pa lang daw po siya, may sakit na siyang chronic ITP. Bumababa ang kanyang platelet at hanggang ngayon daw po parang hindi naman nagbabago yung nararamdaman niya, pero ang sabi niya, idalangin niyo ako sa Panginoon na gumaling ako. Hindi naman daw po siya nawawalan ng pag-asa kasi parang wala pa naman daw pong gamot dun sa sakit niya. Kami po ay nag-worship, idinalangin siya sa Panginoon. At tahimik po itong babae na ito habang idinadalangin namin sapagkat sabi niya nga, nakaranas siya ng kaginhawahan. Nagkaroon siya ng parang pag-asa na gagaling ako. Na makakaranas ako ng kagalingan sa oras na ito. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! At meron din po kaming napuntahan na isang pamilya. Yung isa pong lalaki ay may late development. Senior citizen na po siya, pero yung isip niya po pang bata, para mga 12 years old, 15, ganun lang po. So nabahaginan po sila ng salita ng Panginoon, nag-share po ang mga kapatiran, nag-praise and worship din po kami at pinatanggap sila sa Panginoon. Sayang nga lang po kasi nitong time na to, wala na pong Bible. Ito po ay third day ng paghayo. Kaya nga po ang sabi namin, sa araw ng Biyernes po, marami pang Bible na ipapamigay. At ito po, meron pa ditong isang mag-ina na si Laura at si Lisel Monteal. Si Lisel po ay may problema sa mata sapagkat nagkaroon po siya ng meningitis nung bata pa siya. Kaya sabi niya, idalangin niyo po ako kasi 30 years old na po siya ngayon. Gusto niya daw pong mag-apply ng trabaho pero nag-aalinlangan siya dahil nga po dun sa kalagayan ng kanyang mata. Kaya nga po nung naidalangin, na-share ng salita ng Panginoon, lumiwanag daw po ng kaunti yung kanyang kaliwang mata. Kaya sabi nga namin, ate, pumunta ka sa araw ng bukas upang ang kahustuhan ng kagalingan na hinihingi mo sa Panginoon ay maranasan mo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Marami pa po kaming napuntahan. Bawat po madaanan namin sa lugar na yun ng Purok 5, halos nalibutan po kasi namin kasi sabi nga po namin, kailangan matapos. So bawat mga kabataan na makita namin sa gilid, mga tricycle driver, mga nagtitinda ng ice cream, kung paanong pinagpapala po ang bawat isa, ganun din po ang ginagawa namin. Una, gagawin po namin, bibili muna kami, tapos saka namin ipapasok yung Word of God. At nagpapasalamat po yung bawat isa sa kanila. At meron pa po dun kaming napuntahan na isang nanay na naoperahan po siya spinal cord. Nagpapasalamat po siya kasi dapat papasara na po yung tindahan. Nadaanan po namin kasi nga po, bibili kami ng tubig. So ayun nga po, sabi po nung isang kapatiran, kasi meron po siyang suot na brace dito sa kanyang sa may tiyan. So sabi namin, ano po bang sakit niyo, nanay? Sabi niya, nakaka-opera lang daw po niya sa spinal cord kasi parang nagkadikit-dikit na po. Hindi ko po matandaan kung anong naging dahilan, pero ayun po ang sabi niya. Kaya nagpapasalamat po ang bawat isa sa amin na nakita namin siya doon. Tapos pinapasok niya po kami sa kanilang tahanan, binigyan ng tubig. Ayun lang po ang kagalakan namin sa mga tao doon. Mababait sila. Nagpapainom sila ng tubig. Na pag nakikita nila na naglalakad ang bawat isa sa amin sa initan, ganun po ang pagtanggap ng mga kaluluwa doon. Wala naman po kaming masyadong nakita na hindi welcome, yung para bang tumanggi, wala naman po. Kundi lahat po ng napuntahan namin ay mababa ang loob. Nakikinig sila ng maigi. At patuloy na nag-iiyakan yung matatanda, yung mga nanay na may mga pinagdadaanan. Kaya nagpapasalamat po ang bawat isa sa amin. At nung araw nga po ng Biyernes, sa pagpunta po ng mga kapatiran, marami pong nag-send ng rainbow. Kaya dun pa lang, ang kalakasan, saka yung lakas ng loob na kasama natin ng Panginoon. At meron din po akong isi-share.
araw ng Friday, meron po akong isang kagrupo. Prayer po ito sa resort. Sabi nga niya, nung nagpa-follow up po kami, sabi niya, "Sister, may nakita ko kanina sa prayer, isang malaking lalaki." Hindi niya po nakita kung anong itsura ng mukha, pero malaki. Doon daw po nakatayo sa harapan ng pwesto ng mga lalaki. Tapos nakaganito. Tapos may dalang isang handog. Sabi nga niya, tinatanggap ng Panginoon ang ating pagpuri, pagsamba. Kaya sabi nga po namin, tunay, ngayon pa lang, umaga pa lang po ng Friday, tagumpay na tayong lahat. Tagumpay na ang Panginoon sa araw ng crusade. Ayun nga po, at napatunayan nung mismong gabi ng krusada. Kaya po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon na sa bawat utos, sa bawat paghayo, hindi tayo pinapahiya ng Panginoon. Purihin ang Panginoon, to God be all the glory.